huwag na huwag mong ipilit ito sa lalaki. Yes. Ito mga utol, bibigyan ko lang kayo ng konting advice, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang dyan sa relationship or medyo bata pa kayo. Let's say nasa 20s pa lang kayo, na gano'n na nga, nagkarelasyon kayo. And then, ito ngayon, may gagawin ka sa partner mo, sigurado, na which is, hahantong po ito, na mas lalo lang masasakal yung partner mo na lalaki. Okay, ano ba yung meron na mga gawain na dapat huwag na huwag ninyong ipilit sa lalaki? Kasi ito lalong-lalo na sa mga 20s pa lang dyan, na kung napapansin ninyo, napakabata pa ng lalaki or maybe mas bata pa sa inyo yung lalaki. Huwag na huwag nyo talagang gawin utol na pipilitin ninyo yung isang lalaki sa lahat ng mga kagustuhan ninyo. Halimbawa na lang, sa pagpapakasal, pagkakaroon ng anak, yung tipong parang minamadali mo na siya na kahit hindi pa siya ready. That's why kung minsan, humahantong talaga na kung kailan nagkakaroon na kayo ng anak is dito mo pala makikita na yung isang lalaki ay hindi pa handa. Kasi ito based na rin sa akin, based experience ko utol, yes, nagkaroon din ako ng jowa sa napakamaagang edad ko pa. So ibig sabihin, once na hindi ko ma-e-enjoy or hindi na e-enjoy ng isang lalaki yung pagkabibinata niya, ay sigurado utol, darating po yung panahon na hahanap-hanapin niya pa ito and then magbubuhay binata pa yung isang lalaki. Kung maaga po kayo nagkaroon ng pamilya, nasa murang edad pa lang ng isang lalaki, let's say 18, 19 or 20, 21, 22 or 23, then nagkaanak na kayo, asahan nyo po, hindi po na-enjoy ng lalaki yung pagkabinata niya dahil maaga kayo bumuo ng isang pamilya. So, kung minsan dito ka magtataka na, uy Kuya Kiko, bakit yung partner ko hanggang ngayon is parang nagfi-feeling binata pa? Yung tipong parang nagbubuhay binata, parang ayaw sa mga responsibilidad, yung tipong parang wala siyang pamilya, na kahit may anak na kami. Yes, dahil once na yung isang lalaki, kapag hindi niya kasi na-enjoy ang pagkabinata niya, asahan niyo po utol, hahanap-hanapin niya pa ito. Ibig sabihin, mag-e-explore at saka mag-e-explore pa yan. So that's why, once na pumasok kayo sa isang relasyon, lalong-lalo na kapag bata pa yung isang lalaki, huwag na huwag ninyong madaliin. Huwag na huwag ninyong bigyan ng pressure. Kagaya nga sa mga pinagbabanggit ko kanina, yung pagpapakasal, yung mamadaliin mo yung isang lalaki. Babe, ano ba? Kailan na ba tayo magpapakasal? Babe, ano ba? Kailan na ba tayo magkakaroon ng anak or gumawa ng baby? So kapag hindi pa kasi handa yung lalaki utol, kahit anong gagawin mo dyan, kahit anong pilit mo na mabuo kayo habang buhay, is magugulat ka na lang talaga balang araw. Na kung bakit bigla pa siyang umayaw sa'yo. Na kung bakit bigla pa siya naghanap ng ibang babae. Na kung bakit sumasama pa sa barkada. May bisyo. Yung tipong parang nagbubuhay binata. Kasi ganun na nga, sa rason or sa kadahilanan na hindi niya po na-enjoy ang pagkabinata niya. That's why, uulitin ko po, huwag na huwag niyo pong madaliin yung isang lalaki. Hayaan niyo muna na mag-enjoy siya sa pagkabinata niya. Huwag niyong bigyan ng pressure. Huwag mong yayain na kung kailan kayo magpakasal, kung kailan kanya papakasalan, kung kailan kayo bumuo ng isang pamilya. Huwag. Hayaan mo muna kasi darating at darating po yung tamang panahon na once na ma-realize na ng lalaki na handang-handa na siya, then saka nyo na ito gawin. Hindi yung huli na yung lahat, may mga anak na kayo, may mga bata nang madadamay, then saka mo pala makikita na yung partner mo pala na lalaki ay hindi pa talaga handa. Okay? So ganun po yun mga utol. So yun lang po, sana'y malinaw sa inyo yung video na ito. Yun lang po, maraming salamat. And then sa mga gusto ko makausap one-on-one, PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits and then usap-usap tayo doon. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya